Dakilang poong may kapal, lingapin mo at kahabagan, api at walang karamay, yaring aking abang buhay, patawad mo ang kailangan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumain yung lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa umagang ito ng araw ng Huwebes, muli walang sawa nating ipagdiwang ang sakripisyo na Jesus, ang Sangta Misa, ang ating pagsasakalukuyan ng gawang pagliligtas ng Diyos sa atin. Naway makamtan natin ang bunga, masaganang bunga ng bawat pagdiriwang ng Banal na Eucharistia sa ating araw-araw na buhay, at itinatas namin sa Diyos ang lahat ng mga intensyon, lahat ng mga nagpamisa sa araw na ito, ang kanilang mga pagpapasalamat sa kabutihang loob ng Diyos, lalo tigit sa mga nagdiriwang ng mga anibersaryo sa kanilang buhay, at gayon din para sa kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw, naway makamtan nila ang pangakong buhay na walang hanggan sa piling ng may kapal, at para din sa intensyon ng lahat ng mga nakikisa sa misang ito, online mass, virtual mass, naway sa pamamagitan ng iyong pagtunghay at pakikisang ito, ang Diyos ang siyang patuloy na gumabay sa atin at ibigay ang mga tayong biyaya sa ating buhay araw-araw. Pagsisihan at aminin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama, para pamag-itang kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong lahat ng makapangyarihang Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan at tayo patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog namin iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at inawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng mga bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapapananaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos, na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo.
manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at dapat nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay. Sa tumatalima, sa utos sa tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro, ang wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng sa kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal naming mga kapatid, itong ika-12 kabanata sa Ebanghelyo ni San Marcos ay naroroon yung mga pagtatanong ng iba't ibang grupo katulad ng mga eskriba, mga pariseyo at mga saduseyo. Sila ay lumalapit kay Jesus upang magtanong. At ang layunin ng kanilang pagtatanong ay hindi upang ikangang ng kasagutan ni Jesus, kung hindi upang subukin si Jesus sa kanyang mga sagot. Kung kaya nga, ditong mga nakarang araw, isang araw na nakaarang araw ng Martes, tinanong si Jesus ng mga pariseyo kung marapat bagang bumuwis
sa mga Romano at napakatalino ng sagot na Jesus. Ibigay mo kay Cesar ang si Cesar at ang sa Diyos ang sa Diyos. At kahapon naman, tinanong siya ng mga Saduceo at ang tanong ng mga Saduceo ay tungkol sa kamatayan, sa muling pagkabuhay at tungkol sa paghuhukom. At sa ating napakinggang mabuting balita, siya na may tinanong ng mga eskriba kung alin ang pinakamahalagang utos. Sapagkat ito mga eskriba, mga pariseyong kinikilalang tagapagpatupad ng kautusan. At ang pagtupad ng kautusan ang siyang basehan at batayan ng kanilang kabanalan. Kaya maingat nilang sinusunod ang bawat batas at mga utos na ibinigay sa kanila, tanda ng tipanan ng Diyos sa kanyang bayang Israel sa matandang tipan. At ito yung 10 utos ng Diyos. At sila rin ang nagbibigay ng interpretasyon sa bawat kautusang ito. At saka bibigyan nila ng bawat interpretasyon, nakabuo sila ng mahigit na 600 kautusan o batas na dapat ipatupad sa mga Hudyo. Kaya nga nakakalito, alin baga ang uunahin sa napakaraming utos na ito na ibinigay ng mga eskriba at mga pariseyo. At napakatalino ng sagot na Jesus. Walang sinabi sa kundi yun pa rin sa matandang tipan, yung Shema. Listen Israel, makinig ka Israel, ang Panginoon Diyos ang siyang iyong iibigin ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Yan ang una. At ang pangalawa ay, ibigin mo ang iyong kapwa. Yan ang pangunahing utos. Ika nga, yan din ang pinakatatak ng buhay Kristiyano. Diyan din nakasalalay ang buhay natin Kristiyano. Ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Hindi pwede kang unahin yung isa at yung isa isang tabi. Palaging magkaugnay ang dalawang ito. Ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. At palibasa ay si Jesus sa kaniyang pagsagot sa mga katanungan ng mga eskriba at ng mga pariseyo ay napakamapagpasensya kahit na alam niya na siya'y tinatanong para subukin lamang siya, ay buong dino niyang sinagot ang lahat ng mga katanungan ito. Direct to the point at tapat. Hinayaan niya na sa kanyang sagot, sila ay magkaroon ng panahon sa pag-iisip at pagninilay. Bagamat hindi niya inaasahan na lahat ng mga nasa kanyang paligid ipapanig sa kanyang mga paliwanag at pahiwatig, sapagkat nangangailangan ng kabukasan at magandang kalooban, katapatan ng taong naghahanap ng tamang kasagutan. Sinabi sa mabuting balita, sa katapusang talata, wala nang nangahas magtanong pa sa kanya. Mga kapatid, tayo ay mag-aral kay Jesus. Ang pagtuturo at pangangaral ay hindi kaagad isang bagay na kapag ipinahayag mo ay buong dugod na tatanggapin ng nakikinig sa iyo. Kailangan ang mahabang pasensya, ang may pagalang na pakikinggan ang panig ng nakikinig. Ang tagapagturo ang siyang dapat unang makaramdam. Mabilis at matalas ang pakiramdam sa kalalagayan ng mga nakikinig sa Kanya. Hindi natin maaaring basta sabihin, ay ito ang kasagutan si Jesus. Gayong hindi naman natin alam at naunawaan ang tunay na katanungan. Mas mahalaga, mga kapatid, yung tamang proseso. At ano ito?
yung malayang pagtatalakayan, kabukasan ng bawat kalooban, at lalo tigit ang tapat tapat na pagsasaliksik at pagtanggap sa katotohanan. Yan ang kinakailangan upang maging mabisa ang ating pangangaral at pagtuturo sa mga tao na nasa ating paligid. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanglibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay sa inyo. Mula sa lupa, bunga ng aming pagawa itong tinapay na ito, para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanglibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay sa inyo. Mula sa katas ng ubas, bunga ng aming pagawa itong alak na ito, para maging iniming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kay manalangin, mga kapatid, upang itong ating haikalugdan ng Diyos, Ama nating makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay na aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana, sa kagandang loob mo sa amin dumadalisay, kami na may makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo iti aming maihayag, kahit na iti walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa ay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ng naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob naming ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kadis, muli kaniyang pinasalamatan,
Iniabot ang kadi sa kaniyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kadis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo tigit ang aming mga pumanaw na mahal sa buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo na Jesus, ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na ang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag po ang aming pagkakasala, pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngay magbigayan at magbatian sa isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin ng pakikiisa sa banal na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa parang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa parang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na parabang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo ng iyong Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa, ikay aming may pagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain na aking lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, taglayin sa inyo mga puso ang pag-ibig ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.